Magandang araw mga kapolitika at welcome back to my vlog. Ating pag-uusapan sa videong ito itong pagkatalo ng Chocomocho Flying Titans dito sa mga kamay ng Signal HD Spikers. Actually medyo nakaka-disappoint at nakakalungkot nga itong pagkatalo kasi pangalawang Ribisco team na po ito na natalo dito sa pagsisimula ng PVL Open Conference. At dito na natalo nga itong Creamline dito sa kamay ng PLDT. Itong PLDT at Signal is magkapareho sila ng kumpanya, and at the same time itong Creamline at Chocomocho ay magkapareho rin ng kumpanya, kaya sister team sila. So dito tayo mag-focus sa Chocomocho Flying Titans. Ano ba yung talagang pinaka-reason at mga factors bakit natalo sila? At atin rin pag-uusapan dito yung mga imports kasi ito yung pinaka-highlights talaga ng PVL Open Conference. Bago natin yung pag-uusapan mga kapolitika ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So yung naging official score kanina dito sa katatapos na sagupaan ng Signal versus Chocomocho Flying Titans mga kapolitika ay 25-18, 25-21 at 25-16. So doon sa set 2 ay sinubukang humabol nitong Chocomocho Flying Titans dito sa Signal HD Spikers, pero unfortunately hindi na po nila nagawang humabol dito sa koponan ng Signal. So ating pag-uusapan kasi tapos na tayo dito sa Creamline ay naka-move on naman na ang lahat, but after all dito na naman sa Chocomocho kasi medyo malakas rin ito sa masa, medyo malawak ang fanbase ng Chocomocho Flying Titans. Actually sister team nga ito ng Creamline, but unfortunately pareho nga silang natalo at nakaka-disappoint at marami nga talaga ang nanghinayang dito. So ang tanong ng nakararami is ano ba talaga yung pinaka main reason at pinakamalaking factor bakit natalo itong Chocomocho Flying Titans? Actually napag-usapan na natin ito doon sa ating previous video na kung saan is medyo alanganin talaga ngayon din ang Chocomocho Flying Titans dahil sa absence ni Nunag at itong si CC Rondina. Ang napag-usapan naman natin actually doon kung si CC Rondina nga ba talaga ang naging reason bakit nakapag-finals noong nung natapos na All Filipino Conference, and yes, it is CC Rondina ang naging reason kung bakit nabuhat itong koponan ng Chocomocho papunta sa finals kasi from top 7 nga sila is umakyat hanggang sa naging top 2 na sila after ng Creamline. But ngayon dahil sa mga expectation mga kapolitika ay sobrang dami nga talaga ng sinasabi na baka matalo dito ang Signal kasi wala sila yung Gundler, itong si Don Macandili, yung absence ni Jovelyn Gonzaga, importante rin kasi yon. Okay, so marami ang mga forecast. Actually kahit yung ako ay sinabi ko na Signal yung mananalo kasi hindi tayo nakagawa doon ng mga kapolitika ng forecast kasi nag-focus tayo dito sa Creamline itong mga nakarang araw, but para sa akin yung iniisip ko is Signal yung mananalo. Okay, bakit ko nasabi yun? Kasi dito sa import nila, it's because of their import na si MJ Perez. Actually napanood ko rin yung mga video niya dati kasi pangalawang beses niya na itong pumunta dito sa Pilipinas, and sobrang lakas itong import. Ito namang so unang reason yung pagka-absence ni CC Rondina. Actually siya nga talaga yung reason bakit nakapag-finals. And yung pangalawang reason naman is itong import. Problema itong import kasi sa sinasabi ko nga dito, itong PVL Open Conference ay labanan po ito ng mga imports. So pagalingan na lang yan at kumbaga patibayan, patalinuhan ng pagkuha ng import. Marami nga actually ang tatanong bakit parang wala, tinipid ata ng Ribisco itong kanilang mga imports. Bakit naman tinipid? Andyan nga sila Liza Valdez, sila Jay Magalansa, sila Tots Carlos, at itong sila sa Chocomocho naman sila Catolintino. Mga mamahal po ang niyan, mga talent fee. Bakit hindi sila ito yung question ng mga tao, nakikita natin sa comment section. Bakit parang tinipid ata yung mga import ng Creamline? Bakit hindi sila makakuha ng mga dekalibring imports? For example na lang itong mga Russian at itong dito sa Europe. Sobrang dami po ng dyan, mga magaling na imports na pwedeng kunin ng Chocomocho at Creamline. But dito wala kasi mga high caliber sila na nakukuha talaga pag open conference. Siguro muna sila, maghanap-hanap sila ng mga magagaling at mga dekalibre talaga ng mga imports. Katulad dito sa Petrogas,
itong sa Cheritigo, yung mga dating mga kapolitika, yung mga dating import na kung saan isubok na, itong sila Vansicle, itong sila Davison. So ito dapat yung pinofokusan kasi ang take ko dito mga kapolitika, bakit hindi sila kumukuha ng ng malalakas na import ay dahil nagre-rely sila dito sa mga local players nila. Okay, kasi malalakas naman siguro, yun ang thinking nila, but ito kasing open conference ay labanan talaga ito ng mga imports, and in fact more than 50% po ng mga bola ay doon nila hinahagis yan sa mga import. Okay, so kung hindi maganda or hindi magaling yung import mo, hindi matalino, ay matatalo ka talaga kasi dito nga nakafocus itong open conference, di ba, sa mga imports. So may pagkukulang talaga din dito sa side ng Ribisco or ng Chocomocho at ng Creamline. Okay, so itong import at nakita ko nga kayo na medyo hindi maganda yung atmosphere nitong Chocomocho, unlike nung si Cici Rondina talaga, kasi good vibes lang at happy lang itong Chocomocho, even though natatalo sila mga kapolitika. Dito kasi parang uminit itong ulo ni Zoe Faki dito sa Chocomocho, at yun ang nakita kasi itong si Tang Ponce parang uminitin yung ulo doon sa pag-call out ng referee. Okay, so contagious kasi itong nakakawala ng energy and nadidisunite sila. Okay, and nawawala rin yung chemistry nila pag yung isa is mainit yung ulo, especially dito sa kailang import na kung saan is contagious yung yung mood niya mga kapolitika. Hindi maganda yung mood ng Chocomocho sa ngayon, at yun nga rin ang nakikita rin ng ibang nagko-comment, sabi nila wala rong gana itong Chocomocho, and malaki rin talaga yung naging impact kasi pag pag mainit yung ulo or wala sa mawawala ng focus yung mga players. So yun po yun ang dyan ang sekreto. So dito is nakita natin yung kakulangan ng import sa side ni Chocomocho, at ang sabi nga doon is medyo mabagal rin daw kumilos itong sa Chocomocho at hindi rin siya buhatera, unlike dito sa PLDT at sa Signal. So dito naman sa side ng Signal mga kapolitika, nakita talaga natin yung chemistry, talagang happy lang itong team na ito kasi importante yun sa laro para kumbaga intact yung inyong chemistry at nakaka-focus kayo kasi yung emotion kasi nagda-drive din yan minsan. Okay, so dito yung kakulangan talaga, and nakikita ko rin dito mga kapolitika itong sa Signal kasi dapat yung mga subok na ng mga imports itong kukunin ng Chocomocho sa susunod. But on the other side naman, yung aside dito sa disappointing na nangyari dito sa laro ng Creamline at Chocomocho, nakikita natin mga kapolitika yung walang suporta sa mga Pilipino, yung ibang team. For example lang dito sa ng Petrogas, nakita natin na kung saan sobrang dami po, more than 80% or 90% is bakante po yung upuan. So ito yung nakapanghinayang, hindi na susuportahan ng mga Pilipino yung ibang team. Dito sila nagpo-focus sa Creamline at sa Chocomocho. Dapat lahat po ng team, either malakas man yan or dapat sinusuportahan natin just like sa ibang bansa, kasi kahit sino ang maglalaro sa kanila ay sinusuportahan nila. Okay, so ganun lang po yun. So nakapanghinayang dapat ito ang dito mag-focus yung Creamline sa susunod, at sinasabi nga natin na lesson learned na ito sa kanila na dapat is kumuha talaga sila ng mga dekalibre, kasi sayang paano mabubuhay yung itong PVL, kasi parang dito lang ata sila kumukuha ng sa financial talaga. Itong Creamline at Chocomocho talaga ang nagdadala sa PVL, kasi nga pag sila yung naglalaro is laging puno yung stadium, so nakakabenta sila ng ticket. But dito sa ibang team is medyo mahina nga talaga. Okay, so ito dapat yung i-work out ng PVL, at the same time marami pong mga kulangan talaga din dito. Okay lang siguro pag All Filipino Conference, but pag open conference talaga is talagang talagang pahirapan itong Creamline at Chocomocho Flying Titans. Okay, so mga kapolitika, yun lang naman ang ating masasabi tungkol dito sa pagkatalo ng Creamline, but nag-focus at highlight natin itong Chocomocho Flying Titans kasi laro po nila kanina. Yung official score nga is 25-18, 25-21 at 25-16. Pabor po yan sa Signal. So sa inyong palagay, ano ang sa tingin nyo naging reason bakit pareho pong natalo itong Creamline at Chocomocho? Mag-ingay sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated rin kayo dito sa ating mga latest issue.